Hindi naman din siguro dapat konsiderahin yan nung mga pumirma at nung mga nagsusulong nito. Dahil baka mamaya masabihan sila na ito lamang pala ang interes at gusto nila kaya nila ginawa ito. Unahan ko na ho kayo mga kababayan. Baka mabudol pa ho kayo nitong si Boy Pilay. Tandaan nyo ho kung anong klaseng pambubudol ang ginawa sa atin nitong si Marcos Jr. noong 2022 presidential election. Ganong level na pambubudol ang ginagawa ho ngayon nitong si Chis Escudero. Kesyo delikadesa daw. Kesyo tatanggihan niya daw yung pwesto nitong si VP Sara kung sakaling ialok sa kanya. Sus! Napa, dandil na yan, ika nga. Matagal nang napagkasunduan. At kesyo pati daw yung mga congressman, dapat daw medyo dumistansya dito sa impeachment na to. Baka mabahiran ng kung anong kulay ang gagawin nila diyan sa Senado. O, relax ka lang. Alam naman namin, kung hindi ikaw ang ipapalit si Tambaluslos, alin sa dalawa, wala kaming pakialam. Pare-pares lang naman kayong dumidila sa tumbong ni Lisa. Pero bago ho yan mga kababayan, alam nyo na ang gagawin. You know the drill, ika nga. Isang mabilis na like at mabilis na subscribe. Ako, napakasaya na ho natin dyan, no? Sa mga bago lang ho dito sa PH Update. At sa mga datihan na, isang like na lang ho yan. Masaya na tayo dyan. Heto ho, rekta ho muna tayo dito kay mamaya ka na goma, ha? Ay, yan na ba? Hindi ho, mega shoutout ho muna natin yung ating mga kasama dito sa PH Update. Ayun na nga. Ayun, ito ho, mega love shoutout ho muna tayo. Baka matambakan na naman ho tayo. Mahirap na, no? Mega love shoutout ho dito kay Ma'am Joy Arisga. Maraming salamat ho. Thanks, UPH Update. Lagi akong nakasunod sa vlog mo. Hindi lang ako nagko-comment. Maraming salamat. Maraming salamat. Palakpakan natin po si Ma'am Joy, no? Maraming salamat ho, no? Kasi marami ho tayong mga dyan, silent viewer, ika nga, no? Mega love shoutout din ho dito kay Sir Robert Mapanaw. Sir Robert, maraming salamat. Watching from Firenze, Italy. Thanks sa PH Update. Keep safe. God bless. Maraming salamat to. Ingat ho kayo dyan sa Italia. No? Maraming salamat. At syempre, hindi ho mawawala dyan itong si Ma'am Inday Chinita. Madam, pasensya na, ha. Medyo matagal-tagal lukas tayo hindi nagkikita kaya nakalimutan ko, no? Ma'am Inday Chinita, tama, Ma'am Inday Chinita. PH, I'm Inday Chinita. Na gurgon ang aking credit card kaya nawala ako. Okay lang yan, madam. Ikaw pa, Ma'am Inday Chinita, mega love shoutout. Palakpakan natin yan si Ma'am Inday Chinita. At mega love shoutout din ho dito kay Arfel Villacorta. Sir Arfel Villacorta, shoutout PH. Thanks. Maraming salamat, sir, ha. Ingat ho kayo. Nasa dako man ho kayo ng daigdig naroon. Nasa Canada ho itong si sir. Maraming salamat, sir. Ingat ho kayo dyan sa Canada. Ayun na nga, rekta ho tayo dito kay Ateng, ha. Dito kay Ateng. Ito, matindi ho ito, Matindi itong si ate. Bigla lang ho tayong napaisip nung nakita natin itong post na to, ha? Kesyo, bakit wala na raw ho tayong naririnig na tulpo? Tama nga, di ba? Mas naririnig pa natin ngayong mga panahon na to si Sir Ted Filon, ha? Kaysa dito kay Rapi Tulfo. Dati ang ingay-ingay ni Rapi Tulfo, no? Ano bang nangyari sa yan? Then sa mama na yan, di ba? Talagang kakampiyan ng mga naaapi. Di ba? Talagang kung makapag-angas yan doon sa kanyang programang na Rapi Tulfo in Action, talagang aangas-angas ng mama na yan. Pero ngayon, bakit hindi mo siya natin naririnig sa issue ng budget, sa issue ng kriminalidad? Di ba yung mga tulpo na yan, galit sa krimen, galit sa kriminalidad, sa issue ng droga. Galit sila sa droga, di ba? Pagka sa programa niya, mabilis pa sa alas 4, nakakapagpa-drug test siya. Hindi ho ba siya naaalarma sa mga nangyayari ngayon sa ating bansa? Kaya naman, kung sakaling tatakbo ho yan sa 2028, tama, tapos na siya, di ba? Kaya tatakbo siya ng pagka-presidente. Kung sakaling tumakbo ho yung si Rapi Tulfo, alam nyo na ho gagawin. Kung naging inutil siya sa pagiging senador niya, ano ho ba sa tingin nyo ang gagawin niya kung sakaling magpipresidente siya? Kaya kumbaga, blessing in disguise, nanalo siya ng pagka-senador, nakita natin kung anong nagawa niya. Basically, wala ho tayong nakitang nagawa niya, kaya hindi ho siya karapat-dapat na makabalik sa Senado o maging presidente sa mga susunod na panahon. Siya ho kasi yung mga pumupostura, yan si Tamba, yan si Rafi Tulfo, yan si VP Sara, matik na yan, magiging presidente ho yan sa 2025.
ay sa 2028, sayaw sa gusto ho nila. Eto, pakinggan ho natin itong si Ate Girl. Sa mga panahong to, parang mas naririnig ko pa si Ted Filon kaysa kay Rapi Tulfo. Asan na ba? Parang, buhay pa ba si Rapi Tulfo? Buhay pa ho ba siya? Pati sa Senado, di ko na siya naririnig eh. Di ba ang daming iskandalo sa Senado sa mga nakalipas na buwan? Meron yung, ang tawag dito, yung Pidea Leaks, di ba? Meron ganun. Pero hindi ho natin siya nakita. Dahil ho ba nai-involve dito yung mga nasa Malacanang, kaya nananahimik sila? Dahil ho ba yung mga issue ngayon na kinahaharap ng ating bansa, ang sinisisi ang Malacanang, kaya hindi ho natin naririnig itong si Rapi Tulfo in action? Dahil ho ba kasama sa alyansa ng mga mambubudol ang kanyang kapatid na si Erwin Tulfo, kaya ho nananahimik siya sa mga kapalpakan nitong administration? Kayo mga kababayan, alin ang naiba-iba? Di ba? Lahat ho nang nabanggit natin na yon, yun ho si Erwin Tulfo. Yun ho si Rapi Tulfo. Puro kasi magkakamukha kasi itong mga buwisit na to. Yun ho si Rapi Tulfo in action, ha? Kaya sa susunod na kung ano man ang tatakbuhan ng mama na yan, huwag nyo na ho siyang ibabalik sa Senado kung gusto nyo maging presidente, ba? Kung mas matinding pambubudol ang gagawin ng mama na yan, tuloy ho natin si Ate Girl. Ayun. Sa mga panahong to, parang mas naririnig ko pa si Ted Filon kaysa kay Rapi Tulfo. Asan na ba yun? Kalma. Baka may magalit sa iyo dyan. Ano, rekta na ho ba tayo dito kay Girl? Ano ho muna tayo? Dito ho muna tayo sa ating mga nakitang slides. Ito. Meron tayong slides dito. Ito mga kababayan, grabe naman, palakpakan ho. Itong si Congressman Richard, 4th District Representative. Ito ho ang pinaka-latest na survey. Ito ho mga kababayan, nakakuha ho itong si Gob Richard ng 90%, palakpakan. Habang ang kalaban niya itong si Ching Veloso na isa sa mga aso ni Tambaluslos, nakakuha ho siya ng 7%. Napakahusay ho niyan. Ito ho mga kababayan, bago ho tayo dumako dito kay Attorney Claire Castro. Ang chip mo, madam? Ang chip mo. Anak ng toko, abogado ka na, nang-liquidate ka pa. Attorney Vico, tingnan mo to, nagpapakalat ng fake news. Tingnan mo tong si Claire Castro. Nag-ano ka na daw, nilaglag si BP Sara. Ang chip mo naman gumawa ng thumbnail, madam. Talagang walang-wala nang nanonood. Kaya kailangan na natin lokohin yung mga natin, mga subscriber natin, gano'n. Anak ng toko. Pagka ganyan ho mga kababayan, borderline na hindi na makatotohanan yung thumbnail, parang hindi na ho tayo komportabling maglagay. Yung tipong, itatype ko ba to? Isusulat ko ba to sa thumbnail ko? Pero itong si Claire Castro, halatang chatting lang ang habo niya sa pagbablog niya eh. Misleading ho yan eh. Di ba? Paano mo nasabi na nilaglag, Attorney Vic Rodriguez, nilaglag si BP Sara? Paano? Kahit hindi ko pa napanood yung vlog mo na yan, fake news yan. Clickbait yan. Yan ang pinaka-cheap. PH, parang di ka naman nanging-clickbait. Yung tayo ho, kung anong nakita nyo sa thumbnail natin, very consistent lang tayo. Kung anong nakita nyo sa thumbnail natin, yun ang pag-uusapan natin. Yun ho yun. Hindi yung tipong nandyan yung larawan ng isang individual tapos di naman siya kasali. Para lang maingganyo kayo nang i-click yung mga video na yan. Ito, yung nakita nyo yung thumbnail. Meron ho bang clickbait dyan? Wala. Binanatan talaga natin yung si Boy Kilay at yung si Claire Castro, di ba? Wala akong ganyan. Sobrang na yan. Kumbaga, pinaka-mababang level ng pagpo-political vlog eh. Yung tipong lulukuhin mo yung mga viewer mo para i-click nila. Magtatagal sila dyan 5 segundo, 1 minuto, tapos aalis na dahil alam nila kapike-pikean yung thumbnail mo. Nako, tigilan mo yan. Sa bagay, di mo na kailangan mang-clickbait ngayon. Claire Castro, undersecretary ka na. Eto ka ngayon, eto ka ngayon. Yan ka ngayon. Ito, bilisan lang ho natin mga kababayan, pasadahan natin itong kanyang press briefing. With Malacanang Press Corp, February 25, 2025, Presidential Communication Office, Undersecretary and Palace Press Officer, Attorney Claire Castro. Biglang naging undersecretary itong ungas na abogado na to. Pakinggan natin. Ma'am, today kino-commemorate yung EDSA anniversary, but then some are saying na
bakit hindi siya na-declare as Grabe no, yung wala ho ba kayong napansin sa mga ano, kasi nung panahon ni Tatay Digong, yung mga yun hindi naman sinasabi mga mukhang patay gutom. Pero hindi yung ganyan yung mga itsura ng mga nasa Malacanang press corp noon. Noong panahon ni Tatay Digong, normal lang. Ay sa bagay, ano pala sila dyan, no? Buffet kung buffet, lobster kung lobster, steak kung steak daw pinapakain sa mga yan. Kaya yung mga tanong nila medyo pitik-pitik lang nga, di kagaya nung kay Tatay Digong, no? Itong si Harry Roque at yung si Joseph Morong, kulang na lang magsabunutan di ba? Ganon ho nung mga panahon na yon. Pero ngayong mga panahon na to, ang lalambing, mga blooming, di ba? Itong si Ma'am Maricel Halili, talaga namang puti-puti. Tuloy. non-working holiday gaya dati. May we know the wisdom of Malacanang? Bakit idiniretso from since, I think, 2023? Hindi na siya na-declare as non-working holiday. Yes, as of now, February 25 is declared as a special working day. And I think it is the prerogative of the President. And when we say special working day, still, there is encouragement to people to commemorate, to join any event, and it will not hinder any activity to commemorate the EDSA People Power. Ito, ganito, kung ganito asawa ko, naku, hindi ko na palalabasin ng bahay, tatago ko. Natawa, nakita niyo ho kung paano siya umasta doon sa doon sa prosinto. Oo, abogado ka na. Yan kasi yung problema sa ibang mga abogado yung tipong lahat na lang kaya, feeling lang kaya nila sindakin. Yung nasa stasyon sila, akala nila, yan, masisindak ko yan, mayayari ko yan. Mga ganyan yung mentalidad nila, di ba? Halatang pero ngayon, kung noon ang angas niya ganun katindi, mas maangas ho yan ngayon. Kayo ba naman babakapan ni Lisa, di ba? Lisa Cocat, di ba? Yan ang bali ang backer ho talaga ngayon nitong ali na to, yaang si Cheloy Garafil, ay si Emerald Gildaw. 'Di ba? Si Cheloy wala na pala 'yun. Na 'yun, nagurgur na rin ata 'yun. I mean, natanggal na rin siya pwesto, no. Yang si Lisa Araneta Marcos, si Marcos Jr., yan ho ang backer nitong ali na to ngayon. Kaya para doon sa mga abogado na maiingay sa social media at banat ng banat kay Tatay Digong, mahihilang nila lang kayo. Ngayon kung masasabi na wala, hindi kayo nakakana dito sa alin na to. Mas magaling magpasipsip. Hindi, gift po talaga yan sa totoo lang. Gift yan. Yung pagpapasipsip, gift yan. Sa trabaho, yung mahilig ka magpasipsip, no? Maraming ganyan. But isn't this an effort, ma'am, from Malacanang para kasi yung mga critics sinasabi na gusto nang burahin yung part na to ng history ng bansa? Okay, again, yan na naman ay kanilang mga opinion sa mga balak na tumuligsa sa Pangulo at sa pamahalaan. Unang-una, Meron ngayon, itong bagong attack dog ng, ano ba meron ngayong araw na to? Anong kino-commemorate natin ngayong araw na to? Parang di na tayo updated. Ano isipin po natin, mayroon po bang pinahinto ang Pangulo na anumang activity na patungkol dito sa commemoration ng EDSA people? Since that Yun pala. EDSA people. So, ang pinatalsik nila si Marcos Sr. So, hindi i-commemorate ang anibersaryo na yan dahil nga naman apektuhan yung pamilya nila. Okay, kayo naman, madam mo. Simple lang naman yung sagot yan. Siyempre, pinatalsik yung magulang ko nung di ba? Ganun lang naman ho yan nung EDSA People Power Revolution, di ba? Yun lang naman ho yan. No? Napahirapan nyo pa Naturally, titigil yan. time po na siya ay naging Pangulo, wala po tayong nadinig na anumang pagpapahinto ng anumang events, any activities na maaaring mag-commemorate ng nasabing event. And at the same time, pansinin po natin paano po mabubura ang history. History is history. So hindi po kakayanin po lang ng presidente na ito ay mabura sa ating history. Pero what do you want to tell those universities and colleges na nag-decide to suspend their classes today to commemorate the EDSA anniversary? They are given the freedom to do that. Kaya po hindi natin sinasabing ang Pangulo ay humahadlang sa anumang balakin ng anumang organisasyon, universidad, sa kanilang mga gagawing activities. So kung balak po nila talaga na sila ay walang klase, it's up to them. Free po sila to do that. A related
question. Very last long. day. Isn't this undermining the gains of the EDSA revolution and diminishing its spirit and essence? Ano yung tipong, paano ba? Yung nangyari noong mga panahon na yon, sa mga nangyayari ngayong mga panahon na to, kailangan siguro natin talagang gunitain yung hanapan ng mga panahon. Kasi kumbaga, okay, ito, parang sinabi ni Marcos Sr. kay Marcos Jr., okay, son, nakita mo naman kung ano yung mga ginawa ko at kung saang parte nagalit ang sambayanan. Huwag mo nang ulitin yon. Pero yung buod ng pamamalakad ko, gawin mo yan. Gipitin mo ang mga mamamahayag. Yung mga mamamahayag, ginipit ko nun. Kaya wag mo na silang gigipitin ngayon. Pabubusugin mo sila. Bibigyan mo sila ng napakaraming perks, pera, o kung lobster, o kung ano pa mang pagkain yan. Diba? Para talagang mahalin ka nila. Yan ang bumanat sa akin Yan ang mga media na yan. Kaya wag mo nang ulitin yung mga pagkakamaling nagawa ko sa mga nakalipas. Okay ba yan, son? Marcos Jr.? O ang gagawin mo, ang pabubusigin mo mainstream media, babanatan mo naman ngayon yung mga vlogger, social media katitira, son. Sabi ni Marcos Sr., siguro habang natutulog ito si Bang, pagka nakapulburon siya, yung nakakita niya, kinakausap niya kanyang ama, sabi siguro, okay dad, copy that, Roger that. Ginaganon siguro niya, pagka talagang silang dalawa nitong silagdame yun, nakahilata na gano'n, kinakausap niyo tatay niya, tay, nagawa ko na pinapagawa niyo. Pinapahirapan ko na sa bayan ng Pilipino. Okay, Marcos Jr. Alam mo na gagawin, ha? Huwag mo nang uulitin yung mga kabubuhang ginawa ko. Huwag mong gipitin ng mainstream media. Pabusugin mo sila. Paulanan mo sila ng pera. Yan ang ginagawa ngayon, di ba? Ngayon, tirahin mo yung mga vlogger. Pagpatawag ka ng TRICOM hearing dyan kay Tamba. Di ba? Kay Pamangkin. Ganon, di ba? Ngayon, yun na ho ang nangyayari. Hindi na. Sinasabi ko bangag siya pero hindi siya tanga. Kasi kinakausap niya yung ama niya pagka medyo nakapulburon na siya. Kaya ngayon, yung mga pagkakamali ng ama niya, alam ka naman ulitin niya. Di ba? Matik na ho yun. No, I don't think so. We don't think so. Why? Sabi ko nga po kanina, if there is the intention to erase the memories of EDSA People Power, ibang klaseng pamamaraan ang gagawin. As a matter of fact, we declared it as a special working day, but it is considered just a regular working day. But what's the purpose of a special working day? It's to encourage people to join any event kung kanilang kailangan i-commemorate ang isang affair. One final point on this issue. Having said all that, ano ho ang pahayag ng Malacanang sa araw na ito? The President normally releases statements to communicate to the people, to commemorate whatever that particular holiday is all about. So ano po ang pahayag ng Malacanang sa araw na ito? As of now, yung pa lang po, dineclare lang po na ito ay special working day. And I think it means a lot to all the people. You are encouraged to go out, to do their activities, to commemorate the EDSA People Power. Ayun na ho mga kababayan, wala ho tayong problema dyan. Ano lang naman yan, mga kapritsyo lang naman ni Marcos Jr. yan, di ba? Yan, dito na lang tong si ate, anong pangalan to? Si ate girl, yan. Lagay natin dito si ate girl, okay? Diyan ka lang madam kasi marami ngayon natutuwa sa mga sa mga pinagsasabi mo sa social media. Igigit na kita dito kay Cheese Escudero at saka dito kay madam. Diyan ka lang. Habang pinapakinggan natin si Cheese Deloche. Habang pinapakinggan natin si Cheese Escudero, yung pambobola niya sa sambayan ng Pilipino, hindi, lalakihan ko. Mamaya ako naliliitan, ha? Meron pa tayong papakinggan. Ito. Bulahan ho ito. Bulahan to the max to. Ito yung tinatawag Queso de Bola. Yan, ito yung ating segment na Queso de Bola. Okay, pakinggan ho natin ito si Cheese Escudero. Okay, Queso de Bola. Take one. In Game. fact, sinabi ko na ilang araw na nakalilipas, hindi ako interesado maging bise. Ang pangit naman nun sa panlasa, kami ang magdedesisyon, kaugnay niyan, tapos yung Simple ka ba? Ito naman, bubulahin na naman tayo. Tapos na Pasko. Sawa na kami, nagsawa kami dyan. Visit na Queso de Bola na yan. Nakarami ako dyan
O tama na. Yung sa mga kapitbahay, tinira ho natin eh. Kaysa itapon lang, di ba? O, yan na naman, papatira na naman sa atin itong si Jesus Cordero, itong mga kasinungalingan na to. Game. Pala, interesado ko at gusto ko pala. So ngayon pa lang, sinasabi ko na, hindi ako interesado, tatanggihan ko yun kung inalok man sa akin yun. Hindi tama at hindi dapat ginagawa yun. Sa katunayan, sa parte ng Kamara, siguro dapat ganun din, di ba? Kasi pipili nga mula sa Kongreso eh. Ay, sinasabi. Siya sila pipili. No, barangay captain, mayor na lang, kuha na si Marcos. Di po pwede. Ang pagpipilian lang dyan, si Risa Hontiveros, pwede yan. Chis Escudero. Si Amy Marcos, automatic na yun. Siyempre, wala na. Tatanggalin naman si BP at sisiraan ng dire-diretso mga Duterte. Malamang sa malamang, parang ang pangit tingnan, di ba? Yun talagang walang delikadesa, presidente. Presidente, kapatid niya, vice president, ate niya. Parang pangit. Ang nakikita lang ho talaga nating option dito, sino ba? Si Chis Escudero o ito si ang pangalan nito? Itong si Tambaloslos. O yung si meron silang pinapalutang na pangalan. Anong pangalan nun? Yung congressman din ho siya, yung tipong parang hindi mo maiisip na siya yung ipapalit bilang vice president. Malamang sa malamang, kaya maraming nag-iingay ng mga congressman ngayong mga panahon na to. Kumbaga, nagpapapansin sila. Isa kami sa mga potential option dyan, ha? Mr. President, ha? Nakikita mo yung pagpapabibo nitong si Ortega, ha? Pwede yan maging vice president. Hindi yan kasama. Sino ba? Kung manggagaling sa mga dilawan, paano yun? Pagka natapos na termino ng isang congressman, pag tinalaga siya bilang vice president, so kahit na hindi na siya congressman, kung siya tinalaga, kahit tapos na termino niya, tuloy-tuloy pa rin ang pagiging vice president niya. Di ho natin alam yun. Tingnan ho natin kasi kung matatapos nila, bago matapos tong 19th Congress, kung sino mang ihahalal bilang vice president, kung itutuloy niya yung trabaho nitong si VP Sara hanggang 2028 pa siya. So kahit hindi siya manalo sa kanyang re-electionist dyan sa House of Representatives, automatic meron pa ho siyang 3 years para makapagkupal sa ating bansa. Ganun ho ba yun? Hindi naman din siguro dapat konsiderahin yan nung mga pumirma at nung mga nagsusulong ito. Dahil baka mamaya masabihan sila na ito lamang pala ang interes at gusto nila, kaya nila ginawa ito. So prudence is the better part of valor. Delicadeza is rarely seen in government, but I think Delikadesa is rarely seen in government. Maliban sa mga nakapaligid sa Duterte, wala ho kami nakikitang delikadesa. Talagang sobrang rare ho yan. Talagang antalang na lang ho namin makita yan. Pero sa PH Update, halos araw-araw nakakakita ho tayo dyan sa gilid ng mga politiko na merong delikadesa. Yung tipong pagka hindi na nila nasikmura yung mga kababuyan ng pinaglilingkuran nilang presidente, umaalis sila. Nandiyan si Atty. Vic. Dahil itong si Congressman Rodante Marcoleta, hindi na masikmura yung mga kababuyan nila dyan sa House of Representatives. Kumbaga, sinalangsang niya, yung kinontra niya. Anong nangyari? Tinanggalan siya ng mga committee chairmanship, tinanggalan siya ng kung ano-ano, di ba? Yun ho yung mga merong delikadesa. Pero dyan sa Senado, delikadesa. Huwag mo nga kaming biruin. Talagang sobrang dalang na yan. Sa lahat ng sinabi mo ngayong araw na to, yung palang tumama. Sobrang rare ng delikadesa ngayong mga think we can always go back to it and rekindle and refresh it in the minds of our people. Kaugnay ng pagtakbo sa 2028, wala rin akong balak, sa totoo lang. Mas gusto ko, pinag-uusapan namin yan ng asawa ko at kapatid at pamilya, ang mas direksyon ko pagkatapos ng term ko ng 2028, bagaman pwede pa ako mag-re-elect ng isa pang termino bilang senador. Huwag na. Okay na yun. Huwag ka na mag-re-elect. Ikaw naman, pagod ka na. Okay na ho kami dun. Masaya na kami. Palakpakan na natin si Cheese. Kayo na, palakpakan na natin para huwag na mag-re-elect. Kayo naman, Pero sigurado, sigurado. Magbabago pagkatapos nitong election na to. Ito na kumbaga yung pinaka-ika nga dito sa administrasyon na to. Itong 2025, dito ho talaga natin makikita yung pag-shift ng mga tectonic plates dito sa politika sa ating bansa. Dito na ho talagang magkakagulo-gulo ika nga. Pagka nanalo itong mga Duterte Ortega yung mga aso ni Tamba ng mga congressman, congratulations para doon sa mga 215 na congressman na pumirma,
ano inyo, congratulations sa inyo. Masaya ako para sa inyo. Pagka yung mga kandidato namin, talagang naitawid namin dito sa election na to. Nako, yari kayo dyan. Kung ako sa inyo, mag-alsabalutan na kayo dahil mahaba-habang usapan yan. Madami-dami tayong dapat itanong dito sa mga congressman na to. Kung talagang habang napunta sa bulsa ng mga benepisyaryo ng ayuda, yung mga pinamimigay nito mga walang yang congressman na to, kagaya niya si Ortega, kagaya niya si Rog Gutierrez, kagaya niya si Sia Alonton. Ako yan si Adjong, baka itakwil ho yan dun sa kanyang lugar. yung mga salita na yan, ayaw ho nilang naririnig yan eh. Pagka naririnig nila yan, yung tipong gusto ko lang ipatawag sa TRICOM. Hindi yan. Paano mo nasabing gusto akong itakwil? Yung mga pinaggagawa mo, kasuklam-suklam. Mas mabigat sa akin ngayon ay magpahinga na. At hayaan naman Pahinga yung ka na. iba na tumakbo doon. Bakit? By 2028, 119 million na ang Pilipino. Hindi lang naman ako pwedeng gumawa ng tungkulin ng isa sa 24 na senador. Sa 109 milyon, tiyak ko meron, baka nga mas magaling at mas masipag pa kaysa sa akin ang pwedeng pumuno sa anumang iiwanan. Yun, tama yan. Marami dyan. Nandiyan si Atty. Vic Rodriguez, nandiyan si Congressman Rodante Marcoleta, Pastor Apollo Kibuloy, Atty. Jimmy Bontoc. Maraming magagaling. Kaya kung ako sa iyo, Boy Kilay, pahinga ka na. Na-relax ka na. Kumbaga, okay na. Enjoy mo na lang si Arte Evangelista. Naku, baka mga asawa naghahanap ng kumbaga kailangan hinahag ka niyan. Cheers. Ito naman si Boy Kilay papatraining kita kay kay Sir EB. Yan talaga expert yan eh. Dapat wag kang puro politika. Umuwi ka naman para kay Heart, di ba? Wag ka nang tumakbo sa 2028. Muna, kumbaga, ibigay mo na yung pagkakataon para sa iba. Kasi ang tagal nyo ng politiko, ano ba naiambag nyo sa Pilipinas? Wala. So kung magtatagal pa kayo dyan, magtatagal pa kayo ng another 6 years, ano pang maiaambag? Palamunin lang ho kayo ng pamahalaan. Palamunin lang ho kayo ng sambay ng Pilipino. Pinapasweldo kayo pero walang balik sa amin. Hindi kami nag-ROI sa inyo. Anak ng tokwa, 500 million kada termino, hindi kami nag-ROI. Ano ba yan? Ang hirap po nitong na to. Bayad tayo ng bayad. Wala naman tayong nakukuha. Huwag na kaya tayo magbayad. Yung tanongin natin mga kandidato natin, okay lang ho ba sa inyo? Yung unang 3 taon na sweldo nyo, kunin nyo lang yung pambayad nyo sa mga staff nyo, tapos ibalik yan sa gobyerno para mapakita nyo sa sambay ng Pilipino yung sinseridad nyo sa pagtakbo dito sa siguro teka lang, PH. Anong nangyari dito? Bakit ganyan naman yung mga tanong natin? Sige, tingin nyo ba kailangan natin na tanongin kunyari itong si Atty. Jimmy. Atty. Jim, okay lang ho ba yung unang 3 taon ng sweldo nyo? Para mapakita yung sinseridad nyo na maglingkod sa sambay ng Pilipino, ay pambayad lang ng staff at pambayad lang sa mga gastusin nyo sa opisina at lahat ng susobra ibabalik natin sa pamahalaan. Okay lang ho ba sa inyo yun? Kasi pagka ganun matataas ang posisyon ng mga senador. So pagka nakita yan ng mga ibang mga government official, grabe naman yung kung senator ganito. Kumuha lang ng pampas. Siyempre, kailangan ho yun yung operation ng opisina, paano pambayad ng abogado, researcher, lahat. Kailangan yan Importante ho yun ibigay natin yan, tapos yung mga sumobra, ibabalik sa pamahalaan. Okay lang ho ba sa inyo yun? Para di ba yung tipong makapag-set kayo ng napakagandang example sa mga kasama nyo sa Senado. Di ba? Kung kakasa sila dyan, talaga namang wala na ho tayong hahanapin pang iba. Ito si Senator Batasen. Okay lang ho ba sa inyo? Pinapatanong lang ho ito. Huwag ho sana kayo magalit sa akin. O yung unang 3 taon daw ho ng sweldo nyo, kukunin nyo lang daw yung pambayad sa mga staff, sa mga expenses nyo, sa opisina, tapos lahat ng sosobra ibalik sa pamahalaan. Okay lang ho ba yun? Pagka kumana siya ng ganun, matindi yan. Di ba? Kayo naman mga kababayan, saan pa tayo, di ba? Doon na ho tayo sa mga kandidato na wala silang iniisip na sweldo. Ang iniisip lang nila kung paano makatulong sa ating mga kababayan. Naku, kaso baka mayari tayo diyan, no. Ito. Rekta ho tayo dito kay Senator Chis Escudero. Teka lang. Ayun. Dito ho tayo kay Chis. To mean reception of evidence, admission of evidence already to form part of the case. Everything before that is pre-trial. I know, of course, hindi ka pwedeng magsabi pa kung ano man yung judgment mo, no? Pero
Kung sakasakali lang, hindi kasi may mga speculation na ngayon, not about the trial, pero kung sakasakali lang daw na matanggal si Vice President Sara, syempre pipili si President Marcos ng kapalit na Vice President and you will be among the possible choices. Kung sakasakali, okay lang ba sa inyo? Kasi tinatanong ko lang dahil alam naman natin ang role ng Vice Presidente sa Pilipinas, spare tire yan eh. Unless na nung pag-uumpisa ng unit team, syempre close na close sila nun eh. Pero generally, yan ang nakikita natin. Payag ba kayo from Senate President to VP? Hindi. Una, iklaro natin yung batas. Teka lang ha. Sis, ayusin mo yung mga sasagot mo dito. Babantayan ka namin. Huwag mo kaming bola-bolahin dito ha. Keso lang ang binobola. Hindi sambayan ng Pilipinas. Hindi porket number 3 ako sa ika ng line of succession. You will be one of the choices. That's an unfair question because the entire Congress above the age of 40 and all of the senators can be a choice of the president. I am simply one of them. But if you ask me, I am not interested and it would not be not good to look at. Kung magpapasa kami laban halimbawa sa kanya, at tapos isa sa amin ang papalit, siguro it will be more prudent for those who voted to, if at all remove the Vice President, to decline any such offer or nomination. Simula nung Baka ayaw naman yan ni Tambalos. Huwag niyo hong pangunahan, no? Huwag niyong pangunahan. Kasi yung iba dyan talagang umaasa sila na silang papalit kay VP. Kaya pumirma sila. nung final yung articles of impeachment sa Senate, nagkausap na ba kayo ni President Marcos? Kahit pabiro lang, alam ko naman magkakaibigan kayo. Kahit in a joking, wala. Hindi kami ganun ka-close. Hindi kami ganun ka-close ni Pangulo. Pero nagkausap na kami dahil nagkita kami sa state luncheon para sa Cambodian Prime Minister, kung hindi ako nagkakamali. Yes. I think about a week or 2 weeks ago, but we did not talk about this. In fact, we only exchanged pleasantries given the fact that it was a state luncheon in honor of the Cambodian Prime Minister. No jokes about 4-3 tayo, mga ganun-ganon. None. I think it was but proper that we didn't talk about anything, not only because of the impeachment, but also because we were hosting, the Philippine government was hosting a state luncheon for a dignitary and a visitor from Cambodia. What about Speaker Martin Romualdez? Wala bang, on his part, wala din bang any message of urgency na, oy, bilis-bilisan niyo naman? Wala bang ganon? Well, kung hindi kami ganun ka-close ng Pangulo, lalo kami hindi close ni Speaker, nakita kami kagabi, Mami, sa Japanese Embassy Affair. Kaugnay ng birthday ng Emperor ng Japan. Pero nagkamayan at nagbatian lang din kami dahil marami din namang tao. Wala kami pagkakataon din mag-usap o pag-usapan din. To be fair to the Speaker, wala rin naman siyang binanggit na kahit pabiro na, hoy, ano ba? Wala naman gano'n. I know you're Yan kumbaga simpleng hi hello lang yan, alam na yan. Kumbaga tinginan lang. Di na kailangan yung tipong pakipot ka lang brada. Ganyan lang, kikindatan ka lang ni Tamba. Alam mo na yan, ikaw naman, oo. Hindi mo naman kailangan pag-usapan yan na, sige, patagalin lang natin to. Madami-dami pang issue darating sa Pilipinas eh. Kaya ba natin paabutin ng 2028 yung impeachment? Paabutin natin. Baka pagka wala ng impeachment, wala na tayong babanatan o mabaling na ang atensyon ng sambayan ng Pilipino sa mga problemang kinahaharap natin. Ano lang tayo? Diretso lang tayo dyan sa impeachment. used to pressure, politiko eh. And Senate President, of course, alam naman namin yan. Pero sa nakikita namin yun, parang ang lakas-lakas ng pressure on you, in specifically. Hindi ko ba pinag-uusapan? Siyempre, tatanungin ko rin, kumusta si Missy, si Heart Evangelista? Wala ba sinasabi sa'yo na nasa sobrahan na Yan sinasabi ko. yata baka gusto natin mag-relax or something like that? Wala bang gano'n? Actually, yung pressure na binabanggit mo, Ami, quite frankly, I don't feel it. In fact, whatever, I was interviewed the other day, they were talking about clamor and pressure. Sabi ko, anong clamor at pressure? Dahil may sumulat daw na mag-trial na kami. Sabi ko, 3 yung sumulat. May nagkaso na raw. Oo, isa. I don't, asan yung clamor at pressure? And when you know for a fact that what you're doing is right in accordance with law, what choice do I have? Kahit anong kanta, sayaw, talon, o sigaw, ni naman,
yan yung tinatalaga ng batas. Hindi naman para sa akin na baguhin yun dahil may 3 sumigaw o 3 kumanta o isang daang nagrally o 1,000 nagrally. Hindi kayang baguhin nun kung ano ang batas at kung ano ang tama at dapat. Obviously, you cannot prejudge, no? Dahil ikaw yung mag-preside dyan eh. Well, not only me. Not only me. All the senators cannot prejudge for one simple reason. We haven't seen any piece of evidence yet. We may have heard about it on TV or in the hearings of the House, but until and unless it is presented in the impeachment court and admitted by the court, dun lamang pwedeng pagbatayan yung magiging desisyon namin. Hindi ko anumang narinig o nakita na namin. Dahil baka yung narinig at nakita namin pagdating ng panahon na mamami, desisyon na ng impeachment court to be inadmissible. At hindi namin pwedeng ibase rin yung desisyon namin. So sa ngayon, sa totoo lang, wala pa po kaming nakikitang ebidensya na admissible sa korte para ibase yung aming pasya to convict man or to acquit. Paano yung ano? Kasi yung iba nagsasabi, yung iba daw na senators, nakapagsalita na sila dyan na kahit ano daw mangyari, hindi sila magbe-vote for the ouster by impeachment. Yung iba sinasabi, nagpi-prejudge na yan. Kailangan ba maging hibit sa mga yan? Well, sila ang dapat sumagot sa tanong na yan at magpaliwanag sa publiko. Pangalawa, kung tatanungin mo ako sa proseso ng inhibition, ito ay voluntary act at voluntary process. Parang alam ko yung mga senador na tinutukoy na yan. Anyway, nandyan na yan. Hintayin na lang natin kung ano yung mga mapag-uusapan diyan sa impeachment na yan. Kung anong mga iba. Alam na natin ibabato ng mga prosecutor na dito sa impeachment na to. Yung sasagot, doon ho tayo excited. Doon sa mga ilalabas ni video nitong si VP Sara, doon ho talaga tayo excited. So always, maraming salamat to sa pag-support sa PH Update. Mag-ingat ho kayo lahat. Magsitulog na ho kayo. Madaling araw na. Okay na yan. Yung iba talagang pamorningan sa kaka-update. Pamorningan sa kakanood ng mga video. No? Tulog ho kayo, baka tumaas pa yung blood pressure nyo. No? Yung puyat, di maganda, no? Ano na lang, pagkatapos nito, kung hindi pa kayo naantok, isa pa, tapos tulog na. Okay na yun. Bukas naman, di ho kayo mahuhuli, di ho kayo mauubusan. Laging nandiyan. Maraming salamat po mga kababayan. Mag-ingat ho kayo lahat. Mahalin natin ng Pilipinas.